Kaya po, welcome sa inyong lahat. Ito po at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pods Plus TV. Kaya dito po sa video ito, naipaliwanag ni Atty. Romulo Macalintal, ang election lawyer, na ayon po sa kanya ng pag-push ng Kongreso ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara na isinulong nila sa Senado ay maaaring mabaliwala po o mabasura. Yan po ay ayon sa kanya ha. Dito po sa video ito. Depende po rin sa Senado na lalo na ngayon ay nag-adjourn. Sa makatuwid, sa madaling salita ay nagbakasyon. Naka-break po sila. Na ang malinaw talaga dito na hindi po si Senate President Chis Escudero, yan yung po yung nababanggit na hindi po si Senate President Chis Escudero ang nagdidesisyon ng lahat pagdating sa mga miyembro, na ang nagdidesisyon kapag once na ang presidente naghiling o nag-push na ituloy ang impeachment laban kay Inday Sara, na humihiling na kapag ang presidente ang naghiling ng special session para matuloy ang impeachment, na habang nakabreak ang mga Senado, syempre ay buong miyembro ng Senado ang nagdidesisyon na sa pamamagitan ng pagboboto. Syempre po, pagbobotohan nila yan. 23 lang daw po sila kasi bawas na dyan si Senate President Chis Escudero. Pagbobotohan na ng bawat miyembro, depende pa rin sa Senado. Kaya ito po, ituloy po natin ang video at panoorin po natin ang buong video. Ang kabalitatangan tayo pipinalan na makakausap ang isa na rin sa mga suki natin, veteran election lawyer, si Atty. Romulo Macalintal. Atty. Romima, good morning. Johnny Bañez, Jopel Pereño po, DWIC, Hello Channel 23. Attorney. Good morning sa inyong sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Alright, unang-una sa lahat, saan po patungo ang impeachment na ito laban sa Vice Presidente? Kung ikaw po ang tatanungin, Atty. Romima. Well, yan depende na sa ating mga senador kung ano ang kanilang gagawin. At tayo namang mga mamamayan, tayo nagmamasid lamang kung ano ang kanilang gagawin. At siyempre, inaasahan natin ang ating mga senador na magiging aktibo sila sa bagay na ito sapagkat this is a very sensitive case, very important ito sa ating bansa. At makikita natin dito kung talagang karapat-dapat na inihalal natin ang ating mga senador. At makikita natin dito kung paano sila, how they will function during the impeachment trial. At siyempre, sabi nga, this will now separate the boys from the men. At isa pang controversial na Atty. Romima, kaya talagang pinilit kitang ma-interview ngayong umagang ito, ang akala po namin, ako in particular ngayong Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan, na ganun lang kasimple na kung sino yung mananalong kandidato bilang senador sa susunod na session, automatic na silang magiging Senator Judge. Hindi po pala. Yan sa bagay. Ako rin ganyan din ang pagkakaalam ko na kapag once na nagpalit ng after election at may nanalo, may mga bagong mukha, may mga bagong senador, may mga bagong nanalo, siya yung upo na judge diyan sa sa trial na yan, diyan sa Senado. Hindi ganun, kasi yan kasing impeachment case na yan laban kay Vice Presidente Sara Duterte, dapat aksyonan at tapusin ng kasalukuyang Senado bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Nasa 19th Congress sila Ay, ganun pala. Napakalinaw po. Sinabi ni Atty. Macalintal, tatapusin daw po yung 19th Congress. Kasama na dyan yung Senado. Mababang kapulungan at mataas na kapulungan. So, hindi po pwedeng tumawid ng gano'n na lamang ang kaso yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador o may mga re-elected Congress. Nang ibig sabihin ay nababago ang komposisyon ng nasabing Senado. Kasi meron mismong provision sa Rules of the Senate, yung Section 21 ng Rules ng Senate, yung Article 4044, na talagang sinasabi nila doon, Section 123 yun, na sinasabi na lahat ng mga nakabimbing
mga proceedings Aha. o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso. Yun. In other words, sa 19th Congress, tapos sila doon. Kailangan tapos lahat yun. Although sa 20th Congress, Yeah, minamadali na nila, no? Ang problema, minamadali ng Kongreso, ng Congress na isuulong ang impeachment. Palibasa kasi, marami pa silang nakabinbin na mga proseso. Ang layo na nila, samantalang itong Senado, nag-adjourn na sila. Palibasa kasi, tapos na sila. May mga ilang session na lang yata silang tatapusin. Pero itong Kongreso, ang dami nila napag-iwanan. Inuna pa nila at prioritize pa nila yung impeachment kesa sa mga ibang trabaho na gagawin nila. Ang dami nila napag-iwanan tuloy. pwede namang talakayin ng bagong Congress, ng bagong Senado. Ngunit ituturing na parang bagong file lamang yon, Aha. na as if it was just presented for the first time. Aha. So para bang lumalabas pagka sa susunod na Congress at itutuloy nila yon, sasabihin, hindi, bago lang ito. So pag ginawa nila yon, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, aba, hindi na po pwede yan. That is now a new case. And you cannot file impeachment case against me for another case within a period of 1 year. Kaya pala nagkukumahugit isulong yung impeachment. Minadali ng minadali, di ba? Yun naman pala ang dahilan. Kasi mayroong ganong 1 year prohibition. Opo. Kaya yun ay medyo delikado kung hihintay nila. Opo. At yung rule na yan ng Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema. Sa may kaso yan yung Garciliano versus Comelec at saka Javier versus Opo. Senate, na kung saan sinabi ng Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress of one Congress. So, delikado yun kung ano mangyayari. Kaya kailangan, kung sa ako tatanungin, kung gusto na ituloy yan, simulan nila ngayon. Hindi po pwede maghintay ng June 2. Aha. Kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulations. Napanibago. Magpa-publish pa sila dyan. Aray. At ang publication yan, kaya mga 10 days, sa official gazette o kaya sa 2 newspapers of general circulation. Then pagkatapos yan, ino-notify pa nila si Sara para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. And So, then, tapos, in-prosecute. Ba? Napakatagal talaga, no? May 10 days pa. Ay, grabe talaga. May karapatan din sumagot within a period of 5 days. So, medyo matagal. mahaba. At tama rin po ba, Tony Romy Mac, na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, walang refiling yan. Oo. Kasi sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang beses lamang sa isang taon. Ay ito, na-initiate na kasi. Yan totoo talaga. Yung batas na yan, talagang isang beses lang talaga sa isang taon mag-proceed ng impeachment o magsulong. Kaya kapag nabaliwala yung impeachment, another year na naman sila magpapail uli. Ibig sabihin ng initiation, galing na sa House of Representatives, nasimula na sa House of Representatives. Pag nasimula na yun doon, at naisang pa nga sa Senado, abay hindi ka na pwedeng mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na yan pa rin ang kasong andoon, para bang panibagong kaso yan, para refiling ang mangyayari. Ang mangyayari po, Tony Romy Mac, mababaliwala, back to zero kung gano'n na mangyayari, kung hindi nila Baka matapos yung back to zero yan, no? Babalik sa parang baliwala yan. Ano, kaya nagtataka naman ako kung bakit sasabihin nila na hihintahin pa ng panibagong panibagong Senado. Alam mo, sabi rin ng Korte Suprema, yung mga bagong senador na yan na darating, they are not bound by the acts and deliberations of the old Senate. Ang ibig sabihin, kung halimbawa si Senator A, bagong elect si Senator A, pwede siyang mag-object. Abay, wala akong pakialam dyan, kailangan panibago natin talakayin yan. Hindi po pwede kasi wala namang kami rito noong mangyari yan eh. Aha. Ang problema ngayon yan, paano po yung mga pumirma? Na-expose na yung mga pirma nila at nalaman na ng mga bawat distrito na hawak nila kung sino-sino ang mga pumirma na congressman sa kanila. Malalaman din ng mga bawat distrito na hinahawakan nila yan kung sila ba ay pumirma o hindi. Unang-una, malawak ang Iglesia ni Cristo. Bawat distrito may mga Iglesia ni Cristo na dyan. Kaya yan po. So, hindi sila, they are not bound, hindi gapos ang
ang kanilang sarili para tanggapin ang anumang nandoon. Lahat yan magiging parang bago. Dahil sa bagong Senado yan, kaya bagong patakaran. So, Atty. Mac, paano to? Nanindigan ang Senado sa Senate President Jesus Cordero na sahunin na daw nila tatalakayin itong impeachment complaint. Well, hindi naman si Senator Jesus Cordero ang Senado. Ang Senado ay yung 23 tama. na kasalukuyan. Kaya depende yan doon sa kanilang 23 kung talagang tatanggapin nila ang ganong paninindigan o ng Senate President. Kasi pwede naman kung halimbawa tumawagan ng special session ang Pangulong Marcos, ay pwede magkaroon ng botohan doon kung talagang dapat bang ipagpatuloy o hindi dapat ipagpatuloy. So depende na rin yung sa leadership ng Senado kung paano nila tatalakayin ang bagay na yan. Ang kaso may sariling rules and regulation po ang Senado na hindi pwedeng diktahan ang mga miyembro nila. Hindi kagaya dyan sa Kongreso. Ayan po ang nangyari. Na minadali at wala sa sistema ang nangyari. Kaya yung 23 senador na yan, sila ang magdidesisyon yan. Alright. Kasi 23 lang naman sila ngayon eh. Kaya medyo pabor pa yan kay Sara dahil sa kailangan ng Senado ang 16 16. para Marami yun, 16. para makonvict si Sara. Si Sara naman kailangan niyang 8 para mapatunayan siya ay not guilty. Alam nyo maganda yung prosesong yan eh kasi ito yung article, di ba? 1 to 7. So matapos ang paglilitis, tatanungin ngayon ng mga husgaan ng mga senador, ng presiding officer, ano ang decision niyo sa article 1? Guilty or not guilty? So kailangan 16 doon magsasabing guilty. Oo. At least 16. So kung ano mangyari doon, ganon. Article 2, ano ang iyong decision? So bawat article, bibigyan nila ng boto yan. Alright. Attorney Romy Mac, dito pumapasok yung sinasabi nilang pwede nang kumumpas or may kumpas ang Malacanang. Kasi ang base sa binabasa naming ulat, willing si Pangulong Marcos sa pagbigyan kung hihilingin ng mga senador ang special session. Yes. Diba? Ngayon nga, ang problema, dyan natin malalaman. Unang-una pa lang, kontra na si Pangulong PBBM. Kontra daw Nung una kasi kontra siya di ba? Ngayon, sinegundaan ng INC, nagrally 1.58 million. Yun. At pangalawa ay nagsalita naman daw siya na dyan sa Malacanang. Ewan ko kung ano na yung usapan nila dyan sa Malacanang. Depende pa rin sa miyembro ng mga senado. Diyan mo malalaman kung si PBBM nga ang nag-push. Kasi siya lang ang pwedeng mag-push ng impeachment eh. Hihilingin niya sa Senado. O yung Senado nga, sabi nga, Senado nga ang hihiling na ituloy ang session, special session, habang naka-break. Dito mo malalaman kung si PBBM nga ay nagsasabi ng totoo na wala siyang kinalaman sa impeachment. Kaya po, ituloy po natin ang video. Alam naman natin na itong impeachment proceedings, ito ay political. Kaya sila ang gumagawa ng mga batas, at magiging yung mga definition ng ground, sila ang bahala dyan. Katulad ng definition ng high crimes, other high crimes. Ano bang ibig sabihin yan? Maging ang Korte Suprema, sinasabi, ay bahala sila kung ano ang definition nila. Opo. So lahat ito ay political dynamics. Kaya bahala ang ating mga senador na tingnan kung ano ang mangyayari yan. Pero mukhang may bumabanggit po, Attorney Romy Mac, na pwede ba nilang idirekta na kagad sa Supreme Court yung reklamo na yun or yung kanyang petition o kanilang petition na huwag nang ituloy or harangin ang Senado or ang Kongreso na magsagawa ng proceedings? Well, sa ngayon, wala pa makita. Hindi ko pa nakikita yung kabuuan ng complaint. Meron akong kopya ng complaint pero hindi ko makita pa paano ang pagkakapirma. Kaya sinasabi nga ni Cheese na titingnan din ako tama ang pirma, yun, magmahalaga rin yun kasi dapat bawat isa sa kanila meron silang pinirmahang tinatawag na verification, yung may panunumpa. It's not just a matter na sila ay pumirma doon sa complaint. Dapat yun ay pinanumpaan nila isa-isa na talagang meron silang na verification. Kaya siguro yung sinasabi ni Senator Chis Escudero na i-examinin pa nila yung mga buong kabuuan ng nasabing dokumento. Baka mamaya magkakapareho po ng pirma.
Magkaiba lang ang pangalan. Parang eleksyon na yan, ano? Parang manual eleksyon, ano ba? Opo, opo. Pero, Pareho ang pirma ng butante. Opo, isa pang nakakaano, kasi ako, I for one, nagulat ako nung nakita ko yung banggit mo doon sa isang panayam na hindi pala ganun ang sistema. Kasi ang binabanggit namin kahapon ni Kuyang Jopel, Attorney Romy Mac, is critical ang magiging resulta ng midterm elections. Dahil numbers game yan eh. Dahil kung nakuha ang nanalo ang lahat ng administration senator candidate, tapos na ang laban. Yun pala yung Yes, ganun. oo. Hindi Pero ganun. sa akin, hindi gano'n. Dahil sa pamangkin ko, questionin yan. Dahil sa ang sasabihin naman ni Sara, bago kayo, bago lahat kayo eh. May bagong Senado ito, hindi naman dating Senado ito eh. Magkakaroon pa kayo ng rules and regulations which should be published, ano ha? Tapos ay may pinagbabasihan yan dahil sa mismo ang rules ng Senado nagsasabi na lahat ng kanilang pending matters and proceedings shall terminate upon the end of terms ng present Congress. So, ibig sabihin, lahat ng mga tinake up nila, yung mga bills na hindi napasa, i-refile lamang yan sa susunod kung gusto nila. So, para it will be treated as if presented for the first time. Itong phrase na ito na as if presented for the first time, napakahalaga nito at ito ay sakop nga ng Senate Rule 44 na sinasabi ko. Na yan ay rule mismo ng Senado, ang sasabihin sa atin, Sara, na kayo mismo, bakit ayaw sundin ang inyong rules? Alright. Mukhang hindi rin yata na alam nung isang kakandidato sa pagkasenador yung bagay na yan. Kaya nabash tuloy siya nung sinabi niya hindi siya pumirma dahil parang ina-assume niya na mananalo na siya bilang senador. Yung pala hindi pala gano'n, Attorney Romy. Oo, meron pala ganun senador. Pakitext mo sa akin kung sino yun para makakilala natin, ma-text natin. Ibulong mo na lang sa akin, Attorney Romy Mac. So, kaya magbagay na yan talaga magandang pag-aralan mo. Correct, Yan, correct. ano, Iba talaga. sapagkat ito ay ang involved dito tayo yung taong bayan. Ano, tayo maapektuhan Saka ito. historical At, eh. First in the history, ito. no? At saka talagang dapat po talaga, Attorney Romy Mac, ano, yung kasabihang pagka mambabatas ka, dapat alam mo ang batas. Yes, yun. Kaya sabi ko nga, that will separate the men from the boys pag nagsimula na yung trial na yan sa Senado. Ano, ha? Tsaka mahalaga rin ito dahil sa hindi iba, halimbawa lang naman na halimbawa talaga matanggal sa katungkulan si Sara, sino ang papalit sa kanya? Yung isang question. Ano ang game plan ng administration kung sakaling meron ba silang nais na ilagay na bagong vice president? Aha. Yan. Palagay ko kung hindi kukuha sa Senate President, sa Speaker yan. Ganyan ka politika ang nangyayari. Kumbaga yung dalawang yan, kung sino man sa kanila, hindi sila lumaban ng patas. Hindi sila kumandidato ng Vice President at kumuha ng boto ng tao. Yun lang. Kumbaga hindi talaga patas ang nangyari. 32 million ang nagbumoto kay Inday Sara. Tapos tatanggalin na lang siya ng ganun-ganun na lang. Ang hirap po, di ba? Kasi mag-a-appoint ang Pangulo dyan. Nasa Pangulo yan para mag-appoint siya. From among the senators and congressmen. Kung sino yung incumbent senators and congressmen, doon mamimili ang Pangulo. Kasama kaya ito sa consideration noong ginawa ang impeachment proceedings? At dyan, opo, Attorney Romy Mac, dyan na makikita yung kiss-kissan pag nangyari yan. Yes. Kaya nga. Magkakaroon ng labanan dyan. Oo, tsaka, Yes. yung tinatawag na, Kaya, bring me more popcorns! yung sinasabi ko nga, ito ba ay kasama sa agenda Opo. noong binuo nila itong impeachment na ito? So, may gano'n, ano Mahaba-haba pa yung abangan ng susunod na kabanata. Yes, Attorney Romy Mac. oo. Wow! Yes, sir. Wow! Alright, again, maninitili pong bukas ang pinanat programa ito for updates at umasa kayo, Attorney Romy Mac, na aabalahin pa namin kayo sa mga susunod na araw. Dahil siyempre hindi lamang ito, alam mo naman, eleksyon. Opo. Yan ay ating laging hinihintay yan. Pwede tayo mag-usap tungkol sa bagay na. Yan po, napanood po natin ang buong video at napakinggan natin ang bawat salaysay, balitaktakan ng bawat tao dyan sa video. Kaya para sa akin po, napakasakit na ayaw naman natin mangyari ang impeachment para kay Vice President. Pero wala tayong magagawa dahil talagang mapolitika ang politiko. Kaya hanggang dito lamang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.